Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Marilyn G. Franco ang magbibigay sa inyo ng kasaysayan ng Pampanga. Ang Pampanga ay isang lalawigan ng Pilipinas na matatagpuan sa rehiyong gitnang Luzon. Ang lungsod ng San Fernando ang kabisera nito. Nahahanga ang lalawigan ng Pampanga sa mga lalawigan ng Bataan at Zambales sa Kanluran, Tarlac at Nueva Ecija sa Hilaga at sa Bulacan sa Timog Silangan. Matatagpuan din ang ilang bahagi ng lalawigan ng Pampanga sa hilagang baybayin ng Looc ng Maynila. La Pampanga ang pinangalan ng mga Kastila sa mga katutubong kanilang natuklasan na naninirahan sa Dalampasigan. Nagsilbi rin itong kabisera ng kapuluan ng 2 taon mula 1762 hanggang 1644 nang sinakop ng mga Ingles ang Maynila. Ang salitang Pampang ay nagmula sa pangalan ng lalawigan ay nangangahulugang Dalampasigan. Ang pagtatag nito noong 150-71 ay naging dahilan upang maging kauna-unahang lalawigan ng Kastila sa Pilipinas. May kabuoang 20,180 kilometrong kwadrado sakop na lupa ang lalawigan. Pangkalahatang patag ang buong lalawigan na may natatanging bundok, ang Bundok Arayat, at ang tanyag na Ilog Pampanga. Sa mga bayan nito, ang bayan ng Porac ang may pinakamalaking sakop na lupa na may 343 kilometrong kwadrado. Pangalawa ang Candaba at ikatlo ang bayan ng Lubao. Mabibilang na ngayon ang Candaba bilang isang tanyag na bayan ng Pampanga dahil marami na ang nakakakilala dito. Nagsimula lumago ang lungsod ng Angeles nang itinatag ang basing panghimpapawid sa Clark or Base Militar sa Clark or Clark Air Base pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Isa sa kilalang palatandaan ang base militar sa lungsod ng Angeles. Ngunit sa taong 1971, pansamantalang natigil ang daloy ng ekonomiya sa Angeles dahil sa pagsabog ng bulkang Pinatubo. Maraming nasalantang kababayan at infrastruktura sa lungsod kabilang narito ang tulay ng Abacan. Sumunod din ang pagtiwalig ng mga sundalong Amerikano sa baseng panghimpapawid at tuluyan huminto ang pagpapalakad ng base. Sa kasulukuyan, ang Clark International Airport o Diosdado Macapagal International Airport ay kasalukuyang pinapalakad sa loob ng baseng panghimpapawid ng Clark sa lungsod ng Angeles. Ang lungsod ng San Fernando o Lacan-Balending San Fernando ay isang lungsod sa probinsya ng Pampanga. Ito ay ang kabiserang lungsod ng Pampanga at sentrong pangrehiyon ng Gitnang Luzon. Ang lungsod ay kilala sa mga parol nito at binansagang Christmas Capital of the Philippines o kabiserang pangkapaskuhan ng Pilipinas. Ang tahunang Giant Lantern Festival o pista ng mga higanteng parol ay sinasagawa ng lungsod tuwing Disyembre. Ang wikang Kapampangan ay isa sa mga pangunahing wika sa Pilipinas na kabilang sa pamilya ng mga wika sa Luzon. May ilang kaibahan ang wikang Kapampangan sa ibang wika sa Pilipinas. Pagsasalita. Ang Kapampangan ay may sariling sistema at mga paraan ng pagsasalita na nagtatakda sa kanyang pagkakaiba mula sa ibang wika sa Pilipinas. Mayroon itong mga tunog at intonasyon na maaaring iba sa ibang wika. Bokabularyo. May mga salitang Kapampangan na hindi madalas gamitin o hindi naiintindihan sa ibang mga lugar sa Pilipinas. Ang bokabularyo nito ay may mga salitang hiram mula sa Espanyol at iba pang mga wika. Kasaysayan at kultura. Ang wikang Kapampangan ay bahagi ng kasaysayan at kultura ng mga Kapampangan. Ang mga kantang Kapampangan, tula, at mga salawikain ay nagpapakita ng yaman ng kanilang kultura. Pang-araw-araw na paggamit. Sa mga komunidad na nagsasalita ng Kapampangan, ito ang pangunahing wika sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan at komunikasyon. Sa kabuuan, ang wikang Kapampangan, tulad ng iba pang mga wika sa Pilipinas, ay nagtataglay ng sariling pagkakakilanlan at yaman sa larangan ng kultura at identidad ng mga taong nagsasalita nito. Narito ang ilan sa mga sikat na pagkain na matagal nang kilala mula sa Pampanga. Una, sisig. Isa sa mga pinakasikat na ulam sa Pampanga. Karaniwang gawa sa baboy, ngunit maaari ring sa manok o isda. Pangalawa, adobo sa asin. Ito ay adobo na niluluto gamit ang asin at hindi toyo.
Pangatlo, bringhe. Isa sa mga klase ng paella na popular sa Pampanga, ito ay gawa sa manok at ibang uri ng mga sahog katulad ng gulay at katas ng kalamansi. Pang-apat, tocino de cielo. Isa sa mga sikat na panghimagas mula sa Pampanga. Ito ay isang uri ng leche flan na mayaman sa egg yolks at asukal. Panglima, burong talangka. Ito ay isang alimasag na niluluto sa suka, bawang o sibuyas at nilalagyan ng iba't ibang pampalasa. Ito ay isa sa mga delicacy sa Pampanga. Pang-anim, pindang damulag. Isang uri ng dried o cured beef na mahirap gawin. Karaniwang gawa ito sa baka at niluluto gamit ang suka, asukal at iba pang sangkap. Pang-pito, putete. Isang iskitikong pagkain mula sa Pampanga, gawa sa balat ng palaka na sa puno, giniling, karne at iba pang sangkap. Pangwalo, chicharon. Bagamat ito ay maaaring makikita sa iba't ibang lugar, ang Pampanga ay kilala para sa kanilang malasa at malutong na chicharon. Karaniwang gawa ito sa balat ng baboy na niluluto hanggat maging crispy. 9. Tamales. Isang karaniwang sikat sa Pampanga na gawa sa malagkit na bigas, giniling, karne at ibang pampalasa. Pang-10. Paksiw na pata. Ito ay isang popular lutuin na gawa sa baboy na niluluto sa suka, bawang, sibuyas at ibang mga sangkap. Ang pata ng baboy ay niluluto hanggang sa maging malambot at maging malasa. Ang Pampanga ay mayaman sa mga kulturang pagkain. Kaya't marami pang iba't ibang pangkain ang maging sikat, masarap mula sa rehiyong ito. Ako nga pala si Kiling Sipagan. Sa Pampanga matatagpuan ang iba't ibang pasyalan na hindi lamang nagbibigay ng aliw at kasiyahan, kundi naglalaman din ng mayamang kasaysayan at kultura ng lalawigan. Mula sa mga makasaysayang simbahan at mga kolonyal na bahay, hanggang sa mga masiglang tema park at masarap na kainan, ang Pampanga ay puno ng mga destinasyon na nag-aalok ng kakaibang karanasan para sa bawat bisita. At ngayon ay ating panoorin ang mga sikat na pasyalan sa Pampanga. Pangaslag ning Aldo, arapan mengke kang pie. Dumiman kat magkanta, pasalamat king mimye. Pampanga, 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 Pampanga. Palenamig mo king lagu, kailangan dumayo. King patag man no bundok, dumurot ka buntok. Isang bantang pagmaratul, matmong bale ng apu. Parang leking paropa, bundok ning alaya. Nekeni tuki ka, malaos ka Pampanga. Nekeni tuki ka, mamasyal ka Pampanga. Ate-ate, tuki-tuki, libot-libot, turut-turut. Etuke, ate, mamasyal ka Pampanga. Manyaman nga ning pamangan, ing lutong Kapampangan. Sisig, pindang at puro, tagilo, kamaru. Minangasan mo lang, kilo pangat asado. Pansit luglog talangga, pinigite sa uman. Nekeni tuki ka, malaos ka Pampanga. Nekeni tuki ka, mamasyal na Pampanga. Ate-ate, tuki-tuki, likot-likot, turot-turot. Etuke, ate, mamasyal na Pampanga. Ing babai ni Zoilo Hilario. Ang literal na mensahe ay naglalarawan ng mabuting tungkulin bilang mga ina na nag-aalaga at nagpapalaki ng kanilang mga anak mula sa pagsilang hanggang sa pagtanda. Ang tula ay nagpapahayag ng pagkilala sa mga kababaihan
bilang haligi ng tahanan. Ang hindi literal na mensahe ay ang kababaihan ang tagapangalaga ng bayan. Ito ay simbolo ng pagmamahal at dedikasyon ng kababaihan sa pagpapalaki at pagpapaunlad ng kanilang lipunan. Alang Diyos ni Juan Crisostomo Soto. Literal, ay may isang lalaking mayroong iniibig ngunit hindi siya naniniwala sa Diyos dahil nakulong siya sa salang pagnanakaw kahit hindi niya naman ito ginawa. Ang lalaking ito ay hindi naniniwala sa Diyos, lalo pa noong malaman niya ang buong katotohanan. Itutuloy niya na sana ang pag-iibigan nila ngunit nabigo siya dahil ang babaeng mahal na mahal niya ay sinawian ng buhay. Doon lalo siyang naghinagpis, nagalit dahil bakit daw ganoon ang nangyayari sa kanya. Kaya pinaglalaban niyang wala talagang Diyos. Ang hindi literal ay ang isang lalaki na lumaki sa karangyaan at naging makasarili at walang nais na makipagkaibigan dahil sa kanyang kasamaan. At isang araw, naging mahirap siya at namatay na lamang ng biglaan dahil sa hindi niya kinaya ang gutom sa lansangan. O kaka, kabalat ka paya, sabihan mo ng patas, nung inya ka bisa, mukyat kuking bundok, maninton aliwa, malagula kweka, biyasa lang mamana. O kaka, kakang bula tiktik, kabitis kang tikling, kabalat apulid, londa kang marayo, londa kang malapit, kingkay kang itsura, tutukong may buwisit. O kaka, panatulanda ka, pabusbus kang puwente, sa kakapapurga, nung lugod yaing Diyos, mikakatawan ka, mga anak kang doktor, magpariya Roma. O kaka, dinanda kang honor, king anggyang malati, emo pagmaragul, sidsad kaking puti, matilus ka arong, ing pipintas kumut, tadad kang bulutong. O kaka, dinanda kang uri, king anggyang maragul, emo pagmalati, malago ka tabas, malare ka puti, ipipintas kumo, matuling ka labi. O kakang maninton, king kay kang ministil, tutukang milisya, king dalan ni ingsil, akong atupan mo, mapurol agunting, ginoe kumibas, kanyang kay kang santing. Literal, umakyat ng ligaw ang binata pero hindi siya sinagot kaya inaway niya ang dalaga. Aakyat ng bundok ang binata para maghanap ng iba kasi mas magaganda ang babae doon at mas magaling pumana. Makinis ang maganda ang ilong ng dalaga pero ang mapupuna sa kanya ay puro putlig sa muka. Maganda ang hugis ng katawan ng dalaga at maputi ang balat at makinis, kaso nga lang maitim ang mga labi. Alam ng binata na hindi siya para sa dalaga dahil ito ay hamak na maganda at siya ay isang simpleng tao lamang. Hindi literal. Umakyat ng bundok ang binata para lamang magtanim ng bulaklak na ibibigay sa dalaga. Handang sungkitin ng binata ang bituin at araw para lamang sa dalaga. Anak Kapatot, isang kwentong bayan na isinulat ni Anselmo Lacson. Literal. Ito ay naglalarawan ng mga tradisyon at pagpapahalaga ng mga Kapampangan sa kanilang mga sinuunang paniniwala. Ang kwento ay nagbibigay diin sa karakter ng isang bata na may pangalang Apatot na nakikita ng anino ng isang babae sa ilog.
Inilarawan dito ang mga ritual na pamahiin ng mga Kapampangan patungkol sa mga anino at espiritu ng mga yumao, pati na rin sa kanilang konsepto ng kababalaghan at kapangyarihan ng kalikasan. Hindi literal. Ang anak kapatot ay hindi lamang isang kwentong, ito rin ay simbolo ng isang paniniwala at kultura ng mga Kapampangan. Sa pamamagitan ng kwento, pinapakita ang kahalagahan ng mga tradisyon at pamahiin sa kanilang lipunan. Binibigyan din ito ng koneksyon ng mga Kapampangan sa kanilang nakaraan at ang kanilang pagpapahalaga sa kanilang mga sinaunang paniniwala. Ang kwentong ito ay nagdudulot ng pag-unawa at pagpapahalaga sa kultura ng kasaysayan ng mga Kapampangan, pati na rin sa kanilang pagnanais na mapanatili at ipasa ang kanilang mga tradisyon sa mga susunod na henerasyon.